Kaya sabi ko, kaawa-awa talaga itong mga miyembro. Hindi na po tungkol sa spiritual eh. Napunta na po sa kalayawan. Pagka po ang mga miyembro po, ang iglesia po'y malayaw, ano po ang sabi dyan? Basahin natin sa Judas. Ito po ang sinasabi sa talatang 19. 1:19 po ng Judas. Ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw, na walang taglay na espiritu. Ayan po mga ka-Bible study. Pagka po yan ang ating nakikita sa isang iglesia, sa galawan ng mga miyembro, ang mga miyembro po ay malalayaw na. Ibig sabihin, walang taglay na espiritu yung mga yan. Pag yung tagapagturo, yung mga ngaral, malayaw, maluho. Walang taglay na espiritu yon. Amen? Yun po yung sinasabing, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Yan po ang malungkot na pangyayari. Yung nasa ikalawang Timoteo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Ikalawang Timoteo 3:4. Pagka po ganyan na lang ang iglesia na ating sinasamahan, kalayawan na lang po ang nakikita, isa lang ang ibig sabihin. Wala po yung taglay na espiritu. Patay na iglesia yan. Hindi yan kinakasihan ng Espiritu Santo. Yung ganyang mga iglesia mula sa tagapagturo maluho. Kita nyo po yung malalapit sa kanya. Nag-aalaga po ng mga manok na panabong. Noong meron ng mga sumisita, sabi? Kapatid, wag naman ganyan. Wag naman nag-iisip ng masama sa kapatid ng sugo. Baka naman gusto lang magtinola. Binibigyan ng katwiran yung mga manok na panabong. Hindi naman dahil nag-alaga ng manok na panabong magsasabong na. Baka naman magluluto lang ng tinola. Napakamahal namang tinola niyan. Tapos pinaparada po yung mga motorsiklo, mga ka-Bible study. Talagang meron pa yung napanood ko dumayo pa ng concert. Yung pamangkin din nung leader. I just went here from the Philippines for this concert. How much you spent, you think, on everything the Eras Tour? I don't really know the number, but I think you can buy a car. Would you spend it again? 100% yes! So you have no regrets at all? No. Zero. None! Yung babae, si Taylor Swift ba yun, talaga namang dinayo pa. Ang sabi, yung daw naggastos niyang pambili ng ticket, sa concert pwede nang bumili ng sasakyan. Hello! Kasi alam nyo po, mga ka-Bible study, sa tagal ko pong nakasama si Brad Eli, yung kami po'y gumagawa ng mga paksa, mga aralin, si Brad Eli, gusto po niya laging may bago. Meron siyang bagong ililitaw. Yun ang niya sa mga miyembro na tuwing dadalo yung mga miyembro sa pasalamat, may bago at bagong turo. Mga bagong hiwaga na maililitaw si Brad Eli. Ngayon po ay 3 taon ng mahigit na si Brad Eli pumanaw. Pumalit sa kanya yung kanyang pamangkin, yung kuya. Dati, nagmamalakas sila na dito walang paksang nauulit. Laging bago at bago ang mga paksa rito. Ngayong, ito na yung kuya. Yung mga miyembro, yung mga nag-aalisa na, mga nauumay na. Ulit-ulit na lang ang paksa ni kuya. Pag-ibig. Yung tungkol sa paggawa ng mabuti.
yang tungkol dyan sa ah, abuluyan. Yun ang yun ang turo tungkol sa abuluyan, tungkol sa pag-ibig, yung mga projects na yan. Yan, ang mga miyembro, nauumay na, nagsasawa na doon sa mga paksang paikot-ikot. Pagka nag-review si Josel, si Rodel, talagang 2 oras ang review. Tapos hahaluan na lang ng mga pa-comedy, yung mga halo kay Ubi ni Josel. Tapos ayan, yung ginagawa nila na dati may tanungan portion pa nung buhay pa si Brad Eli. Nung mawala si Brad Eli, ang pinalit nila yung mga games, mga palaro, yung meron silang ginaya yung yung Pinoy Henyo. Kopya lang naman nila yung sa Itbulaga, yung Pinoy Henyo. Tapos yung Name That Tune, nung araw, yung bata ako sikat po yung Name That Tune. Yun, kumbaga naging variety show na lang po itong yung kanilang pagtitipon. Meron pang batian portion, meron pang picture taking. Tapos ngayon pati ba naman sa balita yung pamotorsiklo na na pa-contest niya, yung sa Bataan, yung mga nanalo ng motorsiklo dahil may challenge sa pagalingan sa motorsiklo. Naman, sabi ko naman, pati ba naman yan binabalita? Alam niyo po mga ka-Bible study, pagka pinag-aralan niyo, yung lahat nung yung luho sa buhay, niraraos nitong bagong leader at dinadahilan ng gawain. Pag-aralan niyo po mga ka-Bible study, kung direksyon ng samahan, kung yung hilig noong bagong leader na pumalit, doon niya dinadala ang mga miyembro. Hindi na po sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi na po sa salita ng Diyos pinapatibay yung mga miyembro Dito na po pinapatibay sa concert, pinapatibay sa motorsiklo, hindi na po sa aral, kakalungkot. Pero yan po mga ka-Bible study, bago pa ako umalis sa samahan na ko na yun nakita ko na sa balintataw ko yan nakita ko na ganyan ang mangyayari na sabi ko talagang maliligaw ang samahan na ito. Buhay pa si Brad Eli, ligaw na lalong naligaw nung si Brad Eli nawala na. Yung sinasabing magka-frequency daw sila ni Brad Eli, hindi ho totoo yun. Pagdating sa motorsiklo, hate na hate ni Brad Eli ang motorsiklo. Ayaw na ayaw ni Brad Eli yung sumasakay sa motorsiklo. Katakot-takot na sermon ang inaabot ng mga manggagawa nung araw. Pagka na-report na Dumistino, sakay sa motorsiklo. Kasi mayroong manggagawa nung araw sa Pampanga na aksidente sa motorsiklo. Nabalian ng binte. Kailangang lagyan ng bakal. Si Brad Eli po ang gumastos. Kaya si Brad Eli, sabi niya sa aralan ng mga manggagawa, ayaw na ayaw kung kayo sasakay sa motorsiklo. Sususpindihin ko kayo pagka kayo matigas ang ulo ninyo. Sige, pagtanong niyo po sa mga matatagal ng mga miyembro dyan, yung sinasabi ko. Tanong niyo po kay Sister Luz. Total, si Sister Luz naman pala retired ng tagabasa. Pwede niyo siyang tanungin kung yung sinasabi ko'y totoo o hindi. Na ayaw ni Brad Eli yung motorsiklo na yan. Ngayon, nung mawala si Brad Eli, eto na. Yung pumalit sa kanya, talaga namang pinagbuti yung pagmamotorsiklo.
Ang itinuturo yung pagpapalundag ng motorsiklo at hindi pa nga magandang halimbawa ang ipinapakita eh. Bakit? Nagmamotorsiklo walang helmet. Hindi nagsusuot ng helmet. Ano yun foul po yun, foul. Mortal sin po yun, yung nagmamotorsiklo na walang suot na helmet. Kaya sabi ko, kaawa-awa talaga itong mga miyembro. Hindi na po tungkol sa spiritual napunta na po sa kalayawan. Pagka po ang mga miyembro po, ang iglesia po'y malayaw, ano po ang sabi dyan? Basahin natin sa Judas. Ito po ang sinasabi sa talatang 19. 1:19 po ng Judas. Ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw, na walang taglay na espiritu. Ayan po mga ka-Bible study. Pagka po yan ang ating nakikita sa isang iglesia, sa galawan ng mga miyembro, ang mga miyembro po ay malalayaw na. Ibig sabihin, walang taglay na espiritu yung mga yan. Pag yung tagapagturo, yung mga ngaral, malayaw, maluho. Walang taglay na espiritu yon. Amen? Yun po yung sinasabing mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Yan po ang malungkot na pangyayari. Yung nasa ikalawang Timoteo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Ikalawang Timoteo 3:4. Pagka po ganyan na lang ang iglesia na ating sinasamahan, kalayawan na lang po ang nakikita, isa lang ang ibig sabihin. Wala po yung taglay na espiritu. Patay na iglesia yan. Hindi yan kinakasihan ng Espiritu Santo. Yung ganyang mga iglesia mula sa tagapagturo maluho. Kita nyo po yung malalapit sa kanya. Nag-aalaga po ng mga manok na panabong. Noong meron ng mga sumisita, sabi? Kapatid, wag naman ganyan. Wag naman nag-iisip ng masama sa kapatid ng sugo. Baka naman gusto lang magtinola. Binibigyan ng katwiran yung mga manok na panabong. Hindi naman dahil nag-alaga ng manok na panabong magsasabong na. Baka naman magluluto lang ng tinola. Napakamahal namang tinola niyan. Tapos pinaparada po yung mga motorsiklo, mga ka-Bible study. Talagang meron pa yung napanood ko dumayo pa ng concert. Yung pamangkin din nung leader. I just went here from the Philippines for this concert. How much you spent, do you think, on everything the Eras Tour? I don't really know the number, but I think you can buy a car. Would you spend it again? 100% yes! So you have no regrets at all? No. Zero. None! Yung babae, si Taylor Swift ba yun? Talaga namang dinayo pa. Ang sabi, yung daw naggastos niyang pambili ng ticket, sa concert pwede nang bumili ng sasakyan. Hello! Nung mapanood ko po yung interview, ako talaga namang sabi ko, napailing ako kawawa ka ako yung mga miyembrong pinagsasamantalahan ng mga ito. Dumayo po ng concert sa ibang bansa at yung ticket na yung ginastos po sa ticket sa concert kay Taylor Swift, kaya daw bumili ng isang sasakyan. Di milyones na po yun. Sang galing ho yun. Sa mga miyembrong nauuto, nadadaya.